Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Energy! Classic talaga. Achuchu. Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin tugtugan kapitan. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Good morning. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Denise. 34 years old. Gusto ko lamang pong ikwento yung sakit na nararamdaman ko. My ex and I ended our affair few days ago. Opo, affair. Kasal na po ang ex ko. How do you heal a heart who pours all the love it can? Ayoko naman pong magsimula ng debate tungkol dito sa pagiging third party ko. But the thing is, sa lahat po ng mga married peeps out there, yung mga kasal na, please, kung hindi nyo kayang isipin yung mga asawa ninyo kapag nanloloko kayo, isipin nyo man lang sana yung taong lalapitan ninyo para mahalin kayo at tanggapin yung sitwasyon ninyo. Kasi yung taong yun, yung taong nilapitan ninyo, handa kayong tanggapin ng buong buo kahit pakasal na kayo. Kahit mali. Sa mata ng mga tao at sa mata ng Diyos. Handang isugal lahat kahit talong-talo kami. Kasi mahal namin kayo. Tapos in the end, lolokohin mo rin pala ako. Lolokohin mo rin pala ako tulad ng panloloko mo sa asawa mo. I learned it the hardest way possible. At sa lahat naman po ng mga babae o mga lalaki na
involved sa ganitong sitwasyon, protektahan ninyo yung puso ninyo. At kung kaya nyong i-let go yung sitwasyon, i-let go nyo na. Kasi tama naman talaga yung kasabihan na nagawa nga sa asawa eh. Anong assurance na hindi niya gagawin sa'yo yun? Pero tinanggap ko lahat. Panloloko, iba't ibang babae. It was a cycle. Alam mo yun, yung parang paulit-ulit na lang na nangyayari yung sakit over and over again. Ang pinakamalala dito, kasi ito yung sinabi kong moment na magmamahal ako for the last time. Mahal na mahal ko siya, DJ Lindsay. Until I saw in his eyes na parang hindi na ako parte ng buhay niya. Na parang hindi na siya masaya sa akin. Napakahirap tanggapin na lahat ng plano namin sa iba, sa sarili namin, sa future namin, kayang-kaya niya palang gawin sa ibang babae din. Lahat ng sakit, ng hirap, ng dusa, sa akin. Pero yung saya, yung ligaya, yung comfort, ginhawa sa iba. Karamihan ng tao galit na galit sa akin. Kasi ako yung kilala nilang kabit niya. Ako yung laging pinupuntirya nung misis niya. Pero magpakatotoo naman tayo. Hindi lang ako yung kabit. Niloko lang din ako. Sasabihin ng iba wala akong karapatan masaktan dahil nanakit din ako. May puso din ako. Nagmahal lang din ako. At ngayon, niloko para sa ibang babae. DJ Lindsay, how do you recover from this? Paano bumangon sa ganitong pagkaubos? Nagmahal ako ng may asawa at anak, at ngayon, I am broken beyond repair. Hindi ko po gina-justify yung ginawa kong kasalanan at pagkakamali. Ang iniisip ko na lang, baka nga karma ito. Tao lang po ako, nagmahal lang ako ng sobra. Gusto ko lang pong malaman kung paano ako babangon sa sakit ng lahat ng ito. Maraming salamat sa lahat po ng sasagot. Muli, ako si Denise. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa Buong Kapuluan. Check your time. 16 minutes after 9. 9:16 na po ng nagmamagandang umaga. Wow!
Gandang umaga sa lahat po ng mga panggapo natin na nakatutok sa atin over Facebook, facebook.com/energyfm1067. You guys are so taray. Oo. Good morning din sa lahat po ng mga nakikinig sa kanilang mga sasakyan. Oo. Si Rom ay nakikinig po sa atin ng CLX Auto Detailing Services. Hello, good morning sa inyo at sa lahat po na nakikinig sa atin dyan sa kanilang mga businesses, oo, sa kanilang mga factory, sa mga trabaho po nila. Mabuhay po kayo. Kayo na talaga. Oo. At good morning sa mga bulaklak na suot-suot ko ngayon. Wala lang. Gandang-ganda kasi ako sa mga bulaklakan ng mga ganito. Sorry na. Alam kong redundant dahil babae na nga ako. Mahilig pa ako sa pink, mahilig pa ako sa bulaklak, di ba? Oo. Wala eh. Redundancy is the best policy. Ano daw? Hindi ka mag-iimbento, Bia. Good morning, this is Lihim ng Liham. At ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Problema po natin, actually ito po ay sakit ng damdamin eh. Oo. Ito po ay nako, ang daming tumaas siguro ang daming tumaas ang kilay dahil sa ating story for today. But we have to understand na nasaktan lamang po ang ating pangga na si Denise. Okay, at siguro wala talaga siyang masabihan ng malala at mabisang-mabisa kaya siya sumulat sa atin dito po sa Lihim ng Liham. And by the way, mga pangga, kung gusto ninyo mag-send in ng story, please do send it to my page, Lindsay1067 on Facebook. That's LINDSAY 1067. Okay, so ayun, doon nyo isend yung inyong mga hinanakit, mga kwento-kwento, ganyan. Tapos babasahin natin yan dito po sa Lihim ng Liham. Okay? What? Naka-energy na ang lahat? Okay Alam mo, Denise, hindi rin naman para sabihin ko sa'yo na, girl, carry lang yan. Well, pwede na rin naman sabihin na, girl, carry lang yan, lilipas yan. Oo, you just have to be, get used to the pain. And then after a few months, o after a couple of months, mawawala din yan. Masasanay ka na lang. Hanggang sa mawala na siya sa sistema mo. Pero kasi, alam mo yung marka na maiiwan sa'yo, diba? Kasi sabi mo nga, for the last time, magmamahal ka, pero parang mali kasi talaga yung minahal mong lalaki. But I do understand na tumitibok lamang ang puso natin. Pero kasi ang nakakapagpahamak sa atin is kapag tumibok yung puso natin, di ba? Kahit alam natin na mali, kahit alam natin na taken na yung tao, tinutuloy pa rin natin yung pagpapatibok sa puso na yan. Ine-entertain pa rin natin yung feeling na we are in love. Na we are, kasi magsisimula naman sa infatuation, attraction, infatuation, ganyan. Pag in-entertain mo yung feeling na yon or yung idea na yon, kahit alam mo na may asawa siya, yun yung magiging problema. Diba? Kasi okay lang naman na magwapuhan ka sa isang lalaki kahit may asawa na, 'di ba? Okay lang naman na humanga ka sa kanya eh. Pero alam mo yung actions na ginagawa natin after realizing na infatuated or attracted tayo sa kanila, 'di ba? Yun yung problema. Tapos 'di ba, sinasabayan pa natin yan ng effort, no? Pag nalaman pa ng lalaki na, alam mo yon, attracted tayo sa kanila, di gagawa din siya ng paraan, di ba? Parang dada moves din siya. Kasi may mga lalaki na nai-empower sa ganyang paraan di ba? May mga lalaki na feeling nila, may asim pa sila, effective pa sila, at talagang meron pa silang makakatch na babae, kahit pa may asawa na sila kasi may nagkakagusto sa kanila, may humahanga sa kanila. Kaya nga alam mo, ako naniniwala ako na ikaw kung meron kang gusto sa isang lalaki, tas alam mo na taken na siya or may asawa na siya, you have to be discreet about it. You have to be silent about it. Kasi hindi mo alam kung ano yung evil na pwedeng mangyari or mag-arise doon sa bagay na yon. Baka sabihin ng iba, ni Lindsay, may crush lang naman. Bakit naman kailangan silent or discreet pa? Kasi nga maaaring, alam mo yon, may mga lalaking pwedeng, di ba, sunggaban yung opportunity na yon. Tapos umeffort. Tapos ikaw bilang marupok ka, di ba, di mafo-fall ka ng malalang-malala. Oo. Tapos hanggang sa mag-lead na yan into cheating. Wow! Cheating doon sa asawa ng lalaki. Di ba? So, just like other heartbreaks, di ba, and brokenness, mawawala din yan. Di ba? Kailangan mo lang i-accept yung pain, i-accept na nagkamali ka, at wag mo nang uulitin yun, bakla ka ng kaon. Di ba? Di ba? Kasi kung meron
namang ibang biktima dito. Kasi sinasabi mo, kiniklaim mo na ikaw ay isang biktima lamang because ikaw ay nagmahal. Pero how can you be a victim kung alam mo from the very beginning na taken yung lalaki? 'Di ba? Willing victim ang tawag sa'yo. Oo. 'Di ba? Willing ka na, 'di ba, sumabay sa ganyang sayaw, sa ganyang tugtog. Willing ka na makipaglaro sa kanya kahit na alam mong meron siyang asawa, meron siyang pamilya. Ang pinaka-biktima dito, hindi ikaw. Sa totoo lang, bakla. Ang biktima dito yung asawa niyang naloko, di ba? Classic. Yung asawa niya na walang kamalay-malay, yung asawa niya na nagdala ng mga anak nila, di ba, for ilang taon or ilang buwan pala, taon tuloy. Di ba? Hindi, kung ilan nga yung anak, di ba? Yung nagpakahirap para buuin siya, tapos nung merong nagkaroon ng chance, di ba? Nung nagkaroon ng chance, may nagkagusto sa kanya, sumunggab ka naman. O, di ba? Pumatol naman yung asawa niya. Ang ano talaga dito, ang biktima talaga dito is yung asawang babae. Oo, yung asawang babae. Ngayon kayo, yung mga kumagat dyan, tapos nasaktan, mga willing victim naman kayo, di ba? Oo. Wow! Kasi pumayag kayo eh. Alam nyo na may asawa eh. Alam nyo kung anong pinasok ninyo, di ba? O tapos ang blame ngayon, sinisisi mo ngayon yung lalaki. Kasi niloko ka, tulad ng panloloko dun sa asawa niya. Baklang alam mo naman manloloko eh. Ano expect mo? Alam mo, ang kamalian kasi ng mga babae, ito, pag-usapan natin to. Ang kamalian ng mga babae minsan, halimbawa, pumasok sila sa isang magulong relasyon, pumasok sila sa affair, no? May asawa na pero pinatulan mo. Ang akala mo, lagi, iiwan niya yung pamilya niya, yung asawa niya for you, which is wrong. Oh my God. Akala mo palagi, di ba, ikaw yung pipiliin. Akala mo iiwan niya yung pamilya niya para sa'yo. Hindi. Hindi mangyayari yan. Siguro nangyari yan sa mga pelikula. Ganyan. Siguro nangyayari pero very, very rare yung ganyan. Okay. Tsaka feeling natin kasi mababago natin yung isang sitwasyon eh. Just because pinili tayo or just because nandun tayo sa buhay niya. Diba? No, you're not gonna change anything and baka nga, alam mo yun, baka nga maging worst pa. Diba? Well, ito sa story mo, naging worst pa nga dahil niloko niya yung asawa niya para sa'yo, ngayon ikaw din niloko niya. 'Di ba? Para sa iba. O, di lumalala habang tumatagal. Habang tumatagal, lalong lumalala. Oo. Sakit na 'yan. Oo. Yan, alam mo, mas magandang, tulad din ang sinabi ko kahapon sa story, di ba? Mas magandang driver yung galit para makalimutan mo ang isang tao. Di ba? Kasi from the very beginning, alam mo naman kung saan ka nagkamali eh, di ba? Alam mo naman na hindi tama yung posisyon mo at alam mo naman na kapag taken na, hindi na dapat ginagalaw. Di ba? Kapag taken na, dapat hindi na tinatouch. Di ba? Pero ginawa mo pa rin eh. So dapat walang sisihan, be. Or walang sisihan. Oo. Diba? At ito, basa tayo ng story ng mga comments dito ng ating mga pangga. Sabi ni Yuna, tama ba? Tama, Yuna. Dion Serye. Una sa lahat, alam mong mali yan, te, pero pinagpatuloy mo, kaya namnamin mo yung sakit ngayon. Diba? Hello, good morning po sa inyong lahat. Sabi ni Arch, in a way, okay na din na natapos na ito. At least you can still reclaim your self-worth and self-respect. Just look at this as a learning experience to grow from. Praying for your peace of mind. Aw, that is just so kind of you. Diba? Sabi naman po ni Follen Veroza, tama po yan. Tama po na nangyari po yan sa, Tama po, nangyari po yan sa akin. Nagkaroon po ng affair ang asawa ko pero kami ang pinili niya ng anak namin. O diba? Kasi gano'n naman talaga. You can never change yung matagal lang nandyan. Oo. Minsan kasi lang yan eh. Ang tawag dito, imagination lang ng mga babae na pinili niya ako kahit meron siyang asawa. Feeling natin ang ganda-ganda natin, di ba? Kapag nangyayari yun. Pinili niya ako kahit meron na siyang girlfriend. Ay, mini-message niya ako kahit meron na siyang girlfriend. Ay, attracted siya sa akin kahit meron na siyang asawa. Siguro mas maganda talaga ako dun sa asawa niya. Uy, bakla! Bukod sa ganda mo, bukod sa ganda ng katawan, bukod sa ganda ng mukha mo, meron pang something else with the wife na hindi niya makikita sa ibang babae. Dun lang nakita sa asawa. Kaya sinasabi ko sa'yo, hindi mo talaga ma-change yung ilang taon nang nandyan. At nanay pa yun ng mga anak niya. May anak sila. Meron silang fruit of love. Diba? So, sa tingin mo talaga, ikaw yung pipiliin. Kasi alam mo, dapat din matutunan ng mga babae, no? Kapag nakikipaglaro sa atin ng mga lalaki, kapag laro lang.
Walang samahan ng feelings. Oo. Diba? Kapag laro lang. Kung alam mo naman na nantitrip lang yung lalaki at hindi naman seryoso sa'yo. Kung chill lang, let's Netflix and chill, ganyan. O di Netflix and chill lang. Walang involved na feelings dapat para walang sisihan in the end. Kasi again, alam mo naman na may asawa yan. Diba? So anong nirereklamo mo dyan sa barangay? Wala dapat, di ba? Sabi naman ni MSNI, Ron, what goes around comes around. Learn from your mistake, accept and move on. Totoo naman, di ba? So nangyari na yan ngayon, baka naman pwedeng wag mo nang ulitin. Kasi kapag inulit mo pa yan ng ilang beses pa, sakit na yan, te. Ibig sabihin, karakter mo na yan. Yan na yung pagkatao mo. Na mas gusto mo talaga yung meron kang, alam mo yun, nakukuha mo yung mga bagay the hard way, di ba? Yung challenging. Alam mong may asawa pero papatulan mo pa rin. Di ba? Pag nangyari pa yan ng ilang beses, sakit na yan. Oo, karakter mo na yan, pagkatao mo na yan. Hindi yan basta-basta mistake na lang. Kasi yung isang beses, pwede mo pang sabihin na tinry ko, nagkamali ako. Kaya napaso ako, nasaktan ako. After that, pag nasaktan ka na, hindi mo na uulitin. Diba? Pero kapag after the pain, after all the kahihiyan, ginawa mo pa siya over and over again, ginawa mo siya ng ilang beses pa, character mo na yan, be. Ikaw na yan. Oo. Ugali mo na talaga yan yung alam mo yun, pumatol sa may asawa. Wow! Kaya if I were you, buti na lang din talaga, no? Natapos na yan. Kasi at least ngayon, di ba, naputol na ang sumpa. Wala ka na dyan. And it's a blessing, sa totoo lang. It is a blessing kasi for one, hindi ka na makakasira ng pamilya. Number 2, maayos mo na yung sarili mo. Number 3, you can start anew. Diba? Blessing yan. Masakit ngayon. Kasi hindi naman lahat ng blessing talagang diba? Happy birthday, ganyan. Masaya lagi, ganyan. Oo. Tomorrow is a new day. Hindi lahat ng blessing ganon. Minsan, blessing comes in disguise with pain. Diba? Minsan kung ano pa yung masakit, minsan kung ano pa yung malala, minsan kung ano pa yung darkest space na pwede nating puntahan or kalugmukan, yun pa yung pinaka-blessing sa buhay natin. Diba? Diyan ako naniniwala. Blessing na meron siyang ibang babae. Masaktan ka man, at least nakaalis ka na dyan, makakaalis ka na dyan sa sitwasyon na yan. Huwag mo na siyang, alam mo yun, huwag mo na siyang susundan pa, huwag mo na siyang hahanapin pa ulit. Oo. Yun. Huwag mo na siyang hahabulin pa. Kasi kapag hinabol mo pa siya, ay nako te, nakakaloka. Masakit sa ulo yan. At masakit ka rin sa ulo kapag hinabol mo pa. Alam mo na nga kabit ka, hahabulin mo pa ulit para maayos? Para saan? Hindi na dapat. Oo. Pumatol ka doon sa lalaki na number 1 ka palagi. Diba? Yung lalaki na kayang ipagsigawan sa buong mundo, na mahal ka, na ikaw lang forever and ever, amen. Ganyan. At yung lalaki na willing mag-start ng pamilya, diba, kasama ka. Yun ang very important. Yung number 1 ka palagi. Yung hindi mahihiya or hindi ka itatago, yung ipopost yung picture mo palagi, yung i-story ka, yung i-message ka nang hindi pumapasok. Alam mo yun, yung i-message ka ng kahit anong oras, hindi yung i-message ka lang kapag papasok siya sa loob ng CR. Diba? Yung lalaki na ang ilalagay na pangalan sa cellphone niya ay honey, my love, so sweet, ganyan, mahal. Ano nga ganon? Yun yung pangalan mo sa cellphone niya, master, ganyan, boss. Hindi yung ang pangalan sa cellphone mo, kahit Denise yung pangalan mo, Brando, ganyan. O di kaya naman, Shopee Rider, ganyan. Diba? Wag, piliin natin yung taong pipiliin din tayo araw-araw. Diba? Piliin mo yung lalaki na always excited to see you. Always excited to talk to you. Diba? Yung lalaking ikaw lang ang mamahalin at kayang ipagsigawan sa buong mundo, ipagyabang sa buong mundo na ikaw yung babae niya. I mean, ikaw yung, hindi babae niya. Na ikaw yung mahal niya. Ikaw yung pakakasalan niya, ikaw yung girlfriend niya, ikaw yung asawa niya. Diba? Piliin mo yung ganong klaseng lalaki. Sabi ni Loren Ignacio, second chance, pero if my third chance na, wala na. Isang beses lang ako magbigay ng chance eh. Sorry na. Kasi kapag pinaulit-ulit mo yung pagbibigay ng chance, paulit-ulit kang masasaktan, gagawin niya lang yun. Kasi
Paulit-ulit naman yung chances na binibigay mo eh. So, para sa akin lang naman kaya isang chance lang. Oo. One chance is enough. Kapag inulit mo pa, goodbye. Oo. Hindi tayo ganun kabait pagdating sa mga nananakit sa atin. Sabi pa dito ha, oo, ng mga pangga natin. Naku, dapat matuto ka na ng iyong lesson. Next time, alagaan ang sarili at mahalin ang sarili mo. Diba? Totoo naman. 9:31 ng umaga. Pangga, sa mga taong katulad po ni Denise, I wish you well and sana makaalis ka na sa ganyang sitwasyon. If you are having an affair with somebody, cut nyo na. Cut loose. Because kapag hindi mo pa yan tinigilan ngayon, hanggang kailan? Kapag pagod na pagod ka na? Kapag marami ng opportunities ang nag-pass by sa harap mo? Kapag marami ng lalaki ang sinayang mo dahil lang sa mahal na mahal mo yung maling tao? Alis ka na dyan hanggat kaya mo, hanggat meron pang time, and start anew. Diba? Ask for guidance mula sa Panginoon kasi makakaalis ka dyan. If you ask guidance and you pray every night tungkol dyan sa iyong sitwasyon. Okay? Pangga, hindi ganun kadali na iwanan yung taong mahal na mahal natin. Pero lagi mong isipin na by doing this, yung sarili mo naman, yung iisipin mo. Yung sarili mo naman, yung aalagaan mo. Di ko alam kung tama ba ito. Lilisan ako upang